Ang Sao Maoping State ay isang pampublikong pabahay sa Kwon-tong East Kowloon, Hong Kong. Bagamat mukhang karaniwan lamang, mayroon itong reputasyon sa krimen. Ang lugar na karamihan ay mababa ang kita ay naging tagpuan ng mga gang. Madalas tumambay doon ang mga kabataan at ang ilan ay dinadala pa ang mga taong hindi nila gusto sa mga miyembro ng gang upang bugbugin. Ang kaso nito ay tungkol kay Luk Chuwai, isang kabataang miyembro ng gang na pinatay matapos tumanging payagan ang pambupuli sa isang lalaking may kapansanan sa pag-iisip. Siya ay 15 o 16 na taong gulang. Anuman ang eksaktong edad niya, naging isa ito sa mga pinaka-nakakagulat na kasong kriminal sa Hong Kong. Kilala ito bilang Sao Maoping Gang Murder. Noong May 1997, isang janitor na nasa mid-30s at may kapansanan sa pag-iisip ang pumunta sa ospital na puno ng sugat at pasa. Ang kanyang isinalaysay sa mga medical staff ang naglantad sa krimen. Ang Sao Maoping State ay orihinal na binubuo ng 45 na siksikang residential blocks na itinayo noong dekada 1960. Pagsapit ng 1997, nagsimula na ang redevelopment at marami ng bakanting units. Matatagpuan ng state sa mas hiwalay na bahagi ng Kwon-tong at matagal na itong may reputasyon sa krimen. Maraming residente ang mababa ang kita at mga dayuhang manggagawa, kabilang ang malaking bilang ng mga Thai immigrants na nakaranas ng diskriminasyon. Ilang miyembro ng gang na sangkot sa kasong ito ay may lahing Thai at Hong Kong Chinese. Karamihan sa mga matatanda sa lugar ay nagtatrabaho sa mabababang sahod na trabaho tulad ng construction, food service at maintenance. Dahil mahaba ang oras ng trabaho ng mga magulang, maraming bata ang lumaking kulang sa kapay at pagbabantay. Naging karaniwan ang mga teenage gang. May mga gang na simpleng nagsasama-sama lamang, ngunit may iba na tinatarget ang mga itinuturing nilang mahina o ang mga tumatangging sumali sa kanila. Sa ilang kaso, mas pinipili pa ng mga magulang na sumali ang kanilang mga anak sa gang para sa proteksyon. Nahati ang state sa ilang youth gang na bawat isa ay may kontrol sa sariling teritoryo at nagre-recruit ng mga miyembro. Isang gang ang pinamumunuan ni Huey Chiwai, ang kanyang kapatid na si Huey Chiyong at 3 kaibigang kaklase. Si Huey ang naging leader ng grupo. Ayon sa ulat, na-recruit siya ng isang triad organization, posibleng ang Sonyeon Triad, bagamat hindi ito opisyal na nakumpirma. Pagkatapos nito, naging mas organisado at mas istruktura ang grupo. Ang mga miyembrong nag-aaral pa noon ay kilala sa mahinang academic performance at mga isyong pandisiplina. Kaunti lamang ang oras na ginugugol nila sa pag-aaral at mas madalas silang nagtitipon sa mga pampublikong lugar o sa bahay ng isa't isa. Sa panahong iyon, maraming kabataan sa lugar ang naimpluwensyahan ng comic series na Tiripoy. Sinusundan ng kwento si Chan Hunam, isang karakter na umangat mula sa pinakamababang ranggo sa isang triad hanggang sa pagiging enforcer sa loob ng 3 taon. Nag-ambag ang comics sa romantisadong pananaw sa buhay triad ng mga kabataang ito. Kalaunan, nakipag-ugnayan ang grupo ni Huey sa isa pang grupo na pinamumunuan ni Fu Hinchun, na kilala sa lugar bilang ang The King, kasama sina Chek Tiskin at Luk Chuwai. Nag-merge ang grupo at bumuo ng gang na may mahigit 10 miyembro. Inangkop nila ang tema mula sa comics at ginaya ang asal ng mga characters nito. Pagkatapos magsanib, pinalawak ni Fu at Huey ang kanilang impluwensya sa loob ng state at tinawag ang kanilang sarili bilang pangunahing gang gamit ang salitang dynasty bilang panlapi sa kanilang pangalan. Ang kanilang base of operations ay ang unit ni Chan Mokching. Si Chan Mokching ay isang karaniwang lalaking nasa mid-30s. Sa kabila ng kanyang banayad na kapansanan sa pag-iisip, maayos naman niyang nagagampanan ang kanyang trabaho. Tinatawag siya ng mga tao sa komunidad na third uncle. Sa kulturang Cantonese,
Karaniwan ang pagbibigay ng honoraryong titulong uncle sa mga nakatatandang lalaki bilang pagkalang. Hindi ito nangangahulugang siya ay kamag-anak, tawag lamang iyon sa kanya. Kilala siya sa estate bilang mabait at masipag na janitor. Madalas siyang hinga ng tulong sa paglilinis at binibigyan ng kaunting dagdag na bayad kapag maayos ang kanyang trabaho. Madalas siyang ngumiti, ngunit tinutokso ng mga miyembro ng gang ang kanyang ngiti at tinawag itong stupid. Hindi agad sinimulan ng gang ang pangbubuli kay Chan. Noong una, karaniwang gawaing delinkwente ng kabataan lamang ang ginagawa nila. Pagliban sa klase, paglalaro buong araw, paninigarilyo, pag-inom ng beer, at paglalaro ng matsyong sa bahay ni Chan. Walang matinding karahasan sa simula at naging payapa pa ang sitwasyon sa loob ng ilang panahon. Nagbago ito nang magkaroon ng koneksyon si Hue Chinwai sa isang local triad. Lumaki ang kanyang ulo at nagsimulang isipin na siya ang dapat katakutan ng lahat. Upang patunayan ang kanyang dominasyon, sinimulan niyang i-target si Chan na nakita niyang madaling apihin at hindi lalapan. Kapag may maliit na alitan sa loob ng gang, nagiging masama ang timpla ni Hue at ibinubuhos niya ang galit kay Chan. Sumunod ang iba pang miyembro sa kanyang halimbawa. Tinutuyan nila si Chan, ginagawang katatawanan ang kanyang kapansanan at pinupuna ang lahat ng kanyang ginagawa. Kapag nagpakita siya sa oras na masama ang kanilang mood, aabutin siya ng mahabang gabi ng suntok at mga sipa. Hindi lahat ng miyembro ay sang-ayon dito. Isa sa kanila, si Luke Chiwai. Gusto ni Luke ang pakikisama kay Chan. Noong una, nasiyahan siya sa mga aktibidad ng gang, mga laro, matsyong at maliliit na pustahan dahil sumali siya para lamang magkaroon ng kasama. Ngunit nang magsimula silang gumawa ng maliliit na krimen tulad ng pag-inom ng alak bilang minor de edad at shoplifting, hindi na siya komportable. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang makisama upang hindi matawag na traitor. Nang gawing opisyal na tambayan ng gang ang flat 1508 ng Block 39, mas lalo pang napalapit si Luke kay Chan. Habang ang iba ay naglalaro, nakikipag-away sa karibal na gang o nambubuli ng ibang kabataan, nananatili si Luke upang makipag-usap kay Chan. Nakita niya rito ang isang tunay na kaibigan. Hindi siya kailanman sumali sa pambubugbog kay Chan. Matapos ang bawat pananakit, siya ang naiiwan upang maglinis ng flat at gamutin ang mga sugat ni Chan. Dahil dito, lubos na nagtiwala si Chan kay Luke at itinuring siyang pinakamabuti sa kanilang lahat. Nang malaman ni Chan ang pagkakasangkot ni Hue sa triad, binalaan niya si Luke. Pinayuhan niya itong huwag nang lumalim pa ang buhay krimen at umalis na sa gang. Ngunit nakarating ang payong iyon kay Hue at doon nagsimulang lumala ang lahat. Mas pinaigting ni Hue ang pangbubuli kay Chan at minsan pati si Luke ay nadadamay sa pananakit. Noong gabi ng May 12, 1997, tinipon ni Hue at Fu ang mahigit 10 miyembro ng gang sa flat ni Chan. Ayon sa ilang ulat, ang dahilan ay isinumbong ni Chan ang pagliban ni Hue sa klase sa kanyang ina, kaya napagalitan nito ng mga magulang. Sa kalit, tinawag ni Hue si Chan na traitor at iniutos na salitan siyang bugbugin. May mga sandaling sabay-sabay siyang sinaktan ng ilan. Tumagal ang pambubugbog ng 2 hanggang 3 oras. Hindi lamang kamao ang ginamit. May mga folding stools, metal pipes, at pati maliliit na cabinet mula sa sariling bahay ni Chan ang ipinukpok sa kanya. Nang matapos, halos hindi na makilala ang kanyang mukha sa pamamaga at tuko. Halos hindi na siya makagalaw at may mga ulat na malapit pa siyang mamatay. Dahil sa tindi ng karahasan, natakot si Chan at tumigil sa paglabas ng kanyang flat. Nagtago siya sa kanyang silid habang patuloy pa rin ginagamit ng gang ang kanyang bahay bilang tambayan. Hindi na kinaya ni Luke ang kalagayan nito. Hinimok niya si Chan na magsumbong sa pulisya. Ngunit ang payong iyon ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. May nakarinig sa mungkahi ni Luke at agad itong isinumbong sa mga leader ng gang. Tinawag siyang traitor at napagpasyahang parusahan ng mabigat.
Noong gabi ng May 14, nilinlang ng gang si Luke at dinala sa isang lugar sa state kung saan madalas maglaro ang mga bata. Naghintay doon sina Hui at ilan pang miyembro, habang ang iba ay nag-aabang sa flat ni Chan. Anuman ang direksyong takbuhan ni Luke, may sasalubong sa kanya. Tumakbo si Luke patungo sa flat ni Chan, ngunit naroon na ang grupo. Nahuli siya at nagsimula ang mahabang gabi ng pagpapahirap. Ilang oras siyang pinagsusuntok at sinisipa. Sa isang punto, pinatigil ni Fu ang pananakit. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil nainip siya at naghahanap ng mas nakakaaliw. Kumuha ang isa ng leather belt na may buckle at hinagupit si Luke. Nang tamaan si Luke sa ulo, nagtawanan ang buong grupo. Lalong tumindi ang karahasan. Ang mga miyembro na pawang 14 hanggang 17 ay gumamit ng iron pipes, plastic na hawakan ng walis, kahoy na patpat, payong at folding stools upang saktan si Luke. Ginawa pa nila ang tinatawag nilang human pile driver, kung saan binaligtad nila si Luke at paulit-ulit na ibinagsak ang kanyang ulo sa sahig. Habang lalong nanghihina at nawawalan ng pag-asa si Luke, tila lalo silang naaaliw. Upang magmukhang isang tunay na ritual ng gang, gumamit sila ng rebulto ni Guan Yun, isang maalamat na tauhan mula sa panahon ng Three Kingdoms na iniuugnay sa katapatan, katuwiran at pagtataboy ng kasamaan. Sa mundo ng Triad, si Guan Yu ang itinuturing na pangunahing Diyos. Pinaluhod si Luke sa harap ng rebulto at pinabasa ng malakas ang muto ng Triad. Lalong nag-init ang kanilang damdamin. Isa-isa, tinatawag ang bawat miyembro upang salit-salitang saktan si Luke. Sinubukan nilang ipakain kay Luke ang mga upos ng sigarilyo. Nang tumanggi ito, lalo siyang binupog. Tuwing nawawalan siya ng malay, binubuhusan nila ng malamig na tubig ang kanyang mukha upang magising at maipagpatuloy ang pananakit. Nakiusap siya na tumigil sila, ngunit hindi sila nakinig. Matapos ang humigit kumulang 3 oras ng tuloy-tuloy na pagpapahirap, tuluyan nang nawalan ng malay si Luke. Umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong at labis nang na-deform ang kanyang mukha dahil paulit-ulit itong inihampas sa pader at sahig. Tila nabalian siya ng ilang buto. Nang mapansin ng gang na hindi na siya humihinga at hindi na gumagalaw, nagpanik sila. Sinubukan nila siyang i-revive ngunit huli na ang lahat. Namatay si Luke bandang hating gabi. Nang maunawaan nila ang nagawa nila, hindi sila nagpakita ng tunay na pagsisisi. Ang iniisip nila ay kung paano ililigtas ang sarili. Nagpasya silang sunugin ang katawan. Pinamunuan ito ni Fu. Inutusan niyang hubarin ang shorts ni Luke, balutan ng alambre at plastic bag ang ulo at mga kamay nito upang maiwasan ng ebidensya. Isiniksik nila ang katawan sa isang karton at kinaladkad patungo sa bahagi ng state na nakatakdang i-redevelop. Doon, binuhusan nila ito ng kemikal at sinunog. May mga ulat na gumamit sila ng sulfuric acid at paraffin, habang ang iba ay nagsasabing thinner at gasolina ang ginamit. Ano man ang ginamit, hindi lamang minsang sinunog ang bangkay. Pagkatapos mamatay ang unang apoy, bumalik sila at sinunog itong muli upang matiyak na hindi na ito makikilala. Ang natira sa katawan ni Luke ay itinapon sa isang malapit na tapunan ng basura at itinago sa gitna ng mga basura. Sa kabila ng pagsunog sa bangkay, nabunyag pa rin ang kaso dahil kay Chan Mukching. Naroon si Chan sa buong pangyayari. Binugbog rin siya ng gabing iyon, bagaman hindi kasing tindi ng dinanas ni Luke. Nasaksihan niya ang halos lahat mula sa pagkamatay ni Luke hanggang sa pagtatapon ng katawan nito. Pinilit pa siya ng gang na manatili sa flat kasama ang bangkay ng kanyang kaibigan sa loob ng isang araw habang inihahanda nila ang pagtatapunan nito. Inakala ng gang na dahil sa kanyang kapansanan, sapat na ang pananakot upang siya ay patahimikin. Mali ang kanilang akala. Makalipas ang ilang araw noong May 1997, pumunta si Chan sa ospital dahil masama ang kanyang pakiramdam. Agad na nabahala ang nurse nang makita ang kanyang katawan na puno ng sugat at pasa.
kabilang ang mga bagong pinsala at ang mga nabaling tadyang. Sinabi niyang nahulog siya mula sa mataas na lugar. Ngunit hindi naniwala ang nurse, lalo na nang malaman kung saan siya nakatira. Isang lugar na kilala sa aktibidad ng gang. Napansin niya ang takot at pag-iwas ni Chan sa eye contact. Sa halip na pilitin, kinausap siya ng nurse ng mahinahon at unti-unting nakuha ang kanyang tiwala. Kalaunan, nagbukas si Chan at sinabi na nasaksihan ko ang isang pagpatay na ginawa ng mga miyembro ng gang. Agad na tumawag ng pulisya ang mga doktor at nurse. Mabilis kumilos ang pulisya. Sinundan nila ang salaysay ni Chan at tinunton ang lugar ng pagtatapon sa isang landfill sa Takwuling. Sa una, wala silang nakita. Ngunit kalaunan ay nakarecover sila ng ilang piraso ng buto na pinaniniwalaang kay Luk Chiwai. Sa loob ng 2 linggo, inaresto ang 14 na kabataang kaugnay ng krimen, 11 lalaki at 3 babae. 13 sa kanila ang nilitis noong September 1998 sa Court of First Instance. 10 lalaki at 3 babae ang humarap sa kasong murder at itinanggi ang paratang. Ang ika-14 na si Sheikh Tiskin ay umamin ng manslaughter at pumayag na tumistigo para sa prosekusyon. Ipinagtanggol ng depensa na wala raw intensyon ang grupo na patayin si Luke. Nais lamang daw nila itong parusahan. Ayon sa kanila, nagsisi ang mga kabataan at sinubukan pa nilang i-revive si Luke. Sinisi rin nila ang impluwensya ng mararahas na comics at pelikula na nagbigay umano sa kanila ng maling paniniwala na hindi nakamamatay ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi ito tinanggap ng prosekusyon at itinuloy ang kasong murder. Matapos ang 1 taong paglilitis, 6 ang nahatulan ng murder noong January 1999. Ipinaliwanag ng hukom na si Michael Wong King-chu na sa halip na mabilis na pagpatay, 3 oras nilang pinahirapan si Luke hanggang sa mamatay ito sa matinding sakit na nagpapakita ng malinaw na intensyong magdulot ng matinding pinsala na humantong sa kamatayan. Bagamat kinilala niyang trahedya ang pagpaparusa sa mga minor de edad, sinabi niyang hinihingi ng hustisya ang angkop na parusa. Sa harap ng mga umiiyak na pamilya, ipinataw ang mga sentensya. Sina Hue Chiwai at Fu Hin-chun kasama ang 2 pang miyembro ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakabilanggo. Isang 17 anyos ang sinintensyahan ng 26 years at isang 14 anyos ang sinintensyahan ng 23 years dahil sa mas limitadong partisipasyon. 5 iba pang miyembro na edad 14 hanggang 15 ang nahatulan ng grievous bodily harm o mas magaan na kaso tulad ng battery. Dahil nakulong na sila ng 21 months bago ang sentensya, pinalaya na sila ng hukom. Si Yuwin Kitye, isang 14 anyos na babae, ay nahatulan ng battery at pagpigil sa legal na pagliliping. Sinabi ng kanyang abogado na naimpluwensyahan siya ng kanyang nobyo na si Ong Ming-chun, isa sa nahatulan ng habang-buhay na pagkakakulong. Si Wong Chi-ching na sinasabing nagtangkang pigilan ng iba ay nahatulan ng manslaughter. Pareho silang sinintensyahan ng 16 na buwan sa Juvenile Detention Center. Si Sheikh Tiskin na umamin at tumistiko laban sa dating mga kasamahan ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong. Pinuri siya ng hukom sa pagkikipagtulungan at hinimok siyang magbago. Noong 2001, umapila ang 6 na nahatulan ng murder at nagtagumpay sa pagbawas ng sentensya ng 3 sa kanila matapos sabihing labis ang orihinal na hatol. Pinayagan sina Hue Chiwai, Fu Hin-chun at ang iba pang miyembro matapos magsilbi ng minimum na termino. Sa ilalim ng batas ng Hong Kong, kahit ang hinatulan ng habang-buhay na pagkakabilanggo ay maaaring makalaya sa parol kung nakapagsilbi na ng hindi bababa sa 20 years at may maayos na record ng asal sa loob ng kulungan. Sa unang tingin, maaaring isipin na sapat na ang mga parusa upang pagnilayan ng mga may sala ang kanilang ginawa. Ngunit lahat ng sangkot ay minor de edad noon. Karamihan ay nasa pagitan ng 14 at 16 na taong gulang. Dahil dito, marami ang nagtatanong, ano ang mangyayari kapag nakalaya sila?
Makakabalik ba sila sa lipunan na parang ulang nakakaalam sa kanilang nagawa? May iba namang naniniwala na sapat na ang dekadang pagkakakulong upang sila ay magbago. Sa panahon ng pag-record ng salaysay na ito, karamihan sa mga nahatulan ay nakalaya na, ngunit hindi lahat ay buhay pa. Ayon sa mga usap-usapan, si Hue Chiwai, ang ikalawang leader ng gang, ay namatay sa lung cancer habang nasa bilangguan. Noong araw ng Pasko ng 2007, si Lau Pueye, isa sa mga babaeng napawalang sala, ay tumalon mula sa Shuntin State, malapit sa Sao Mauping matapos mawalan ng trabaho at makipaghiwalay sa kanyang partner. Nag-iwan siya ng sulat na may nag-iisang salitang nakasulat na unhappy. Ang kaso ay naisalin sa iba't ibang anyo ng media, lalo na sa isang pelikulang Hong Kong noong 1999 na pinamagatang Street Kids Violence. Ipinakita ng pelikula ang trahedya ng detalyado upang maalala ng mga tao ang nangyari at ang pangalan ni Luke Chiwai, isang teenager na namatay dahil sinubukan niyang tulungan ang isang kaibigan. Ginawa ni Luke ang itinuturing ng marami na tama. Nakita niyang may inaaping isang mahina at pinayuhan niya itong magsumbong sa pulisya. Iyon lamang ang ginawa niya. Dahil doon, 3 oras siyang pinahirapan hanggang sumamatay sa tindi ng kanyang mga sukat. Pagkatapos sinunog ang kanyang bangkay hanggang sa hindi na makilala. Isa lamang siyang teenager at nakakatakot isipin na ganoon din ang edad ng mga pumatay sa kanya. Marami sa kanila ang nakalaya bago pa man mag 40 years old. Kung maglalakad ka sa isang kalsada sa Hong Kong, maaari mo silang makasalubong nang hindi mo alam ang kalupitang kanilang ginawa. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Sa tingin mo ba ay naibigay ang hustisya o kulang ang naging parusa? Ibahagi ang inyong opinyon. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!